Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-12 linggo ng taon at tayo nanyayahan ng ating Panginoon na magsabi ng katotohanan sapagkat ito ang aral niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winiga ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang nalilihim na hindi mahayag at walang natatago na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay wikain ninyo sa liwanag. Ang inyo namang narinig ay pahayag, buhat sa mga asoteya. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakakapatay na sa kaluluwa. Manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang 2 maya ng 1 kusing? Gayunman, ang isa sa kanila ay hindi nalalaglag sa lupa, kundi sa kalooban ng inyong Ama. Maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Datapwat ang magtatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay tatapwa ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Noong 2017, ay halos nalaman ng buong mundo na ang isa sa pinakamataas na leader ng simbahan, siya ang pinuno ng treasury ng Vatican sa Roma, Cardinal George Pell, ay on trial. Para sa nakakarami, ang paratang sa kanya ay paratang sa buong simbahan. Subalit, ang sinasabi rin ni Cardinal Pell ay ito ay walang katotohanan at ang lahat ng ito ay pagbibintang lamang. Hindi niya ginawa o hindi niya magagawa. Yung first jury ay naging hung jury. Nang ibig sabihin, hindi sila makapag-decide kung mayroong conviction o kasalanan nga si Cardinal Pell. Yung ikalawang jury ay nagkaroon ng conviction. At sa kanyang conviction, dapat siya mabilanggo sa kanyang nagawang kasalanan. At dito nga nagsimula ang pagkabilanggo ni Cardinal George Pell. Dito siya naghihirap. Patuloy siyang dinuduligsa ng mga tao. Sa mass media ay patuloy na siya ay inaatake ng mga tao. Subalit patuloy pa rin niyang sinasabing walang katotohanan ng lahat. At tahimik niyang tinatanggap ang lahat ng pagtuligsa, ang lahat ng paratang sa kanya. Siya ay nag-apela. At doon sa kanyang unang apela, yung unang judge ay naging pabor sa kanya. Subalit yung 2 judge ay against sa kanya. Kaya nanatili pa rin siya sa bilangguan. Patuloy siyang tinutuligsa. Naghihirap ang kanyang kalooban. Subalit tinatanggap niya ang lahat sapagkat nais niyang ipaglaban ang katotohanan na wala siyang kasalanan. Dahil dito nabigyan siya ng pagkakataon na kumuha ng apela doon sa High Court, doon sa pinakamataas na hukuman. At ito'y binubuo ng mga judges, marami sila. At pagkatapos ng deliberation, sinasabi nila na walang kasalanan si Cardinal Pell. At sinabi nga pa nga ng isa,
Dapat hindi umusad ang kasong ito sapagkat walang basihan ang lahat ng paratang sa kanya. Kaya nga ang desisyon ng High Court, ipawalang bisa o kaya ipawalang sala si Cardinal George Pell. At siya ay lumabas na kanyang bilangguan pagkaraan ng 400 araw. Minamahal ko mga kapatid, ipinaglaban niya ang katotohanan. Kaya't nagkaroon siya ng tunay na pagpapatlo sa aral ng ating Panginoon na naig ang tunay na hustisya sa buhay ni George Pell at sa buhay ng buong simbahan. Minamahal ko mga kapatid, sa mga pagkakataong ito ng mga pagsubok, lalong-lalo sa pagpapatunay ng katotohanan at aral ng ating Panginoon, ay napakaganda ng mensahe sa atin ng banal na Ebanghelyo ngayon. At ito'y nagbibigay ng lakas sino mang dumaan sa mga pagsubok sa buhay katulad sa pagsubok kay George Cardinal Pell. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon, huwag kayong matakot na ipahayag ang katotohanan. Huwag kayong matakot na magsabi ng katotohanan. At sa kanyang sinasabi sa banal na Ebanghelyo ngayon, huwag kayong matakot ay sinasabi niya sa 3 uri ng takot na hindi pangkaraniwan. Ang unang takot na sinasabi niya sa banal na Ebanghelyo ngayon, huwag kayong matakot na magpahayag ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay hindi mali at ang katotohanan sa bandang huli ay mananaig sa atin. Marami nang natakot sa katotohanan, kung kaya tumigil sila'y nanahimik, sila ay hindi kumilos at patuloy nga na yung kamalian ay nasa paligid, nasa buhay ng tao. Ang ikadalawang takot na sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa mga nagpaparusa physically, subalit matakot kayo doon sa nagpaparusa physically at spiritually o sa inyong kaluluwa. Kung kayo nagsabi ng katotohanan at kayo ay parurusahan, huwag kayong matakot sapagkat mas higit ang kaparusahan ng mga hindi nagsasabi ng katotohanan sapagkat sila ay parurusahan physically at ang kanilang kaluluwa ay magdaranas din ng parusa pagkaraan na kanilang ginawa. Minamahal ko mga kapatid, ang ikatatlong takot na sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat mahal kayo ng ating Panginoon. Sinasabi nga niya sa banal na Ebanghelyo ngayon, kung yung mga maya, yung maya sa himpapawid, at yung mga halaman sa parang, ay hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Mahal niya ang mga ito. Kahit patuloy niyang binibigyan ng pagkain, patuloy niyang pinababayaan mabuhay, at hindi niya pinababayaan. Tayo pa kayang mga tao na mahal niya, inampun niya sa binyag, binigyan niya ng kapatawaran, tayo iniligtas sa mga kasalanan, tayo pa kaya ang kanyang pababayaan? Kahit sana minamahal ko mga kapatid, ito'y patuloy na sinasabi ng ating Panginoon sa tuwing tayo magkakaroon ng pagsubok at hirap sa buhay. Huwag kayong matakot ang kanyang pananalita. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay isinabuhay ng ating Panginoon. Hindi siya natakot ipahayag ang katotohanan. Nang siya nagsimulang mangaral, alam niya na maraming tao sa kanyang paligid, mayayaman, makapangyarihan, may pinag-aralan. Lahat ng kanyang sinasabi o aral ay pinipilit nilang baliktarin o sirain upang magbago ang kanyang
kanyang isipan. Subalit patuloy pa rin ang pangangaral ng ating Panginoon, sapagkat alam niya na ito ang tunay, ang katotohanan, at ito ang nais ipangaral na nanggagaling sa kanyang Ama. Alam niya na sa kanyang paligid, kung siya'y lumalabas, kung siya'y nangangaral, kung siya'y gumagawa ng kabutihan, ang dami sa kanyang paligid na mga kaaway na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang siya'y hulihin, upang siya'y saktan, upang siya'y parusahan, upang siya'y patayin. Alam niya ito, at ito nga nangyari sa kanya. Dahil sa kanyang pangaral at katotohanan na hindi matanggap ng kanyang mga kaaway. Siya ay hinuli, pinarusahan. Siya ay ipinako sa krus at doon ay namatay sa krus. Subalit ang lahat ng ito'y tinanggap ng ating Panginoon, sapagkat alam niya, ito ay nanggaling sa kanyang Ama, at alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Ama, at alam din niya na sa pamagitan nito, doon niya matatapos ang kanyang misyon na ibinigay ng kanyang Ama upang iligtas ang lahat ng tao. Alam niya na ang lahat ng ito ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan, kundi magkakaroon ng gantimpala, at ang gantimpala nga niya, siya ay niluklok sa kanan ng kanyang Ama. Minamahal ko mga kapatid, ito rin ay sinabuhay ni Cardinal George Pell, at tayong lahat ay inanyayahan ngayon na tularan natin ang ating Panginoon. Tularan natin si Cardinal George Pell na hanggang sa katapusan, hanggang makuha ang tunay na justice, ay ipaglalaban ang katotohanan. Sapagkat marami na sa atin sa kapanahunan ngayon ang natatakot ipahayag ang katotohanan. Natatakot dahil sa iba't ibang dahilan. Halimbawa, yung mga magulang na ayaw nilang ipagpatuloy na ipakita at ipangaral sa kanilang mga anak ang kamalian ng kanilang mga anak, ang tunay na pag-akay nila patungo sa ating Panginoon. Natatakot sila sapagkat ang kanilang mga anak ay sumasagot, lumalaban, at ayaw nila na mawala yung mga anak sa kanila. Kaya't pinapabayaan nila kuminsan na mali na yung ginagawa ng kanilang mga anak. Sa ating mga grupo kung minsan, natatakot tayo na magsabi ng katotohanan. Natatakot tayong ituwid yung kanilang kamalian. Kung sila nakakapagsalita ng masama, kung sila ay naninira ng kanilang kapwa, dahil sila nagchichismis na, sila ay naninirang puri ng kapwa. Kung minsan ay natatakot tayong ituwid sa sila, o kaya patigilin sila sa kanilang paggawa o pagsalita ng masama. Kung minsan ay natatakot tayo na patigilin sila kung sila ay gumagawa, nagkikwento ng mga dirty jokes o grain jokes. Kung minsan ay ayaw natin patigilin sila. Bakit? Sapagkat natatakot tayo na sila lumayo sa atin, o kaya ihusgahan tayo na tayo nagmamalinis, na tayo nagsasantu-santuhan lamang, nagbabanal-banalan lamang. Bakit pinamahal ko mga kapatid? Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagkakaroon ng korupsyon. Sapagkat nakikita ng karamihan sa paligid ang korupsyon na kumalian ito. Subalit yung mga nasa paligid ay hindi gumagawa ng pagtatama. Ayaw nilang itama yung gumagawa ng kasalanan o kasamaan. Dahil lalo-lalo na sa ating mga Pilipino, yung ating kultura ng pakikisama, utang na loob, ito ang nagiging dahilan kung minsan para pagpatuloy ang korupsyon sa gobyerno. Kung siya ay kumpare ninyo, kung siya ay kaibigan ninyo, kung siya ay kasama ninyo, ayaw ninyong ituwid yung alam ninyong maling ginagawa niya. Kung tayo man ay nakatanggap ng utang na loob sa ating kapwa,
Ayaw nating sirain yung utang na loob na yon. Gusto nating ibalik yung kabutihan sa kanila sa pamagitan ng hindi pagsasabi ng katotohanan o pag-correct sa kanilang kamarian. Sa mga partido, halimbawa sa politiko, kung kapartido mo kumisan ang naroong gumagawa ng kasamaan, dahil kapartido mo ay ayaw mong i-correct, at dahil dito, patuloy ang korupsyon, patuloy ang kamalian, patuloy ang pang-aapi sa kapwa-tao. Minamahal ko mga kapatid, kahit doon sa mga aral ng ating Panginoon, ang daming mga aral ng ating Panginoon na sinisira na. Halimbawa ay yung sanctity o kabanalan ng marriage, yung sanctity ng ibang mga sakramento, yung value ng buhay ng tao. Ilan ang batas ang ipinasa na sumira sa sanctity ng marriage. Ganon din sa buhay ng buong pamilya. Nasisira ito. Ito ay nawawalan ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan sapagkat marami ng batas ang pinaiiral na sumisira sa aral ng ating Panginoon. Kaya't pinamahal ko mga kapatid, ang hamon sa ating lahat ngayon ay tingnan natin ang ating sarili. Tayo magkaroon ng reflection. Kung dumarating sa ating buhay, o ilang beses nang dumating ito nung nakaraan sa ating buhay, na tayo ay dapat magsalita, magpatunay ng katotohanan, at i-insist o kaya yung aral ng ating Panginoon ay ating ipahayag. Tayo ay tumigil ng nakaraan. Kaya sa linggong ito ay tignan natin ang ating sarili. Kung nais nating maging tapat sa ating Panginoon, tayo ba ay nakahanda na sa mga pagkakataong ito ay huwag matakot? Kahit tayo ay nasa panganib ang ating trabaho, kahit nasa panganib ang ating pakikipagkaibigan, kung maaaring may mawalang kaunti sa ating buhay, tayo ba ay nakahanda na ipagtanggol ang katotohanan at aral ng ating Panginoon? Sapagkat kung magagawa natin ito, minamahal ko mga kapatid, napakalaking biyaya ang tatanggapin natin sa ating Panginoon. Sapagkat sinasabi niya sa banal na ebanghelyo ngayon, ang kumikilala sa akin sa harap ng tao ay kikilanling ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, ang ating kapayapaan, ang ating kaligayahan ay base sa katotohanan sa ating buhay. Sana sundin natin ang aral ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kumaya tayo mamaya. Salamat sa Diyos.